Alright, latest update ho tayo dito sa may Davao City in Samal Island Connector Bridge or SIDC. Meaning nung SIDC is Samal Island and Davao City Connector Bridge. So ito po yung papakita ko sa inyo ngayon kung ano na ba yung ganap dito. Meron bang progress? Meron bang continuous ba? Naipagpatuloy ba ang paggawa, ang trabaho? Progressive ba siya? So yan as you can see, ito ang portion na to dito ay intersection ng Arcastillo Street and GP Laurel Avenue. So itong aking nilalakaran ngayon ay GP Laurel Avenue, tapos doon naman sa kabila ang Arcastillo Street. So papuntang Jerome. So ito yung approaching papuntang downtown Bahada area. Tapos doon naman ay downtown ulit sa may papuntang Boulevard via Arcastillo. So ang progress, ang sagot ko yes, ako masasabi kong progressive nga siya. Maraming ganap dito, marami talagang nagtatrabaho. May mga araw na walang ganap kasi nga maulan, so kawawa naman yung mga empleyado, mga mga construction workers kung magtatrabaho pa rin sila still kahit pa nalakas ang ulan. So yan ang portion na to dito. Dati itong gasoline station Caltex, ulitin ko Caltex gasoline station. So ngayon andyan na yung napakalaki na ng kanyang ibinago or pinagbago ng lugar. So yun na nga, from establishment, meron pa siyang shop, parang convenience store ganyan or 7-Eleven. Tapos ito naman portion na yan ay bakante talagang lote yan dati pa. Pero ngayon mas lalo siyang tinanggalan, mas lalo siyang nagbago ang kanya hitsura. From vacant lot dati, talahiban, damuhan, ngayon andyan na siya. So hinukay ho yan, merong ginawang drainage. So yung drainage na ginagawa ho nila nung mga nagdaang mga linggo, ngayon ay okay na, so installed na yung mga box and round culverts. Kung ano may yung mga culvert box, round culvert. So tamburong, imbornal, ano ba tawag dyan. So naggawa sila noon para talaga siya sa paggawa ng tulay, in the making of tulay. So ngayon wala pa tayong makikitang mga dito, mga pile. Wala pa tayong mga makikitang mga timber, round timber pile o ano ba tawag dyan, yung mga poste, pundasyon, para sa paggawa ng tulay. Pero kita na natin dito yung talaga massive development ng lugar. Wala na yung mga damuhan, wala na yung mga punong kahoy, at meron tayo nakikitang crane dito, yan. So yan yung gagawa ng mga butas dyan, magbaon ng mga poste, mga higanting poste sa lugar. So yun po yung progress ng ng Davao City Connector Bridge or Samal Island Davao City Connector Bridge. Malaki. So demolish, dismantle ng mga center islands, barricade, or center barrier. Pagtanggal ng mga establishment na madadaanan ng proyekto or ng project. So ilan yun? 61% ba yun, yung progress rate? So, ang laki na. So, napakalaking nito proyekto. 27 billion or 34. Malaking proyekto dito. Malaking proyekto ang Samal Island Davao City Connector Bridge. So, para sabihin 61%, achievement to yun. So, as of now, ang mga structure nandito pa, itong parang triangle. Ano ba tawag dyan, Hindi naman siya matawag din na roundabout, kasi hindi siya round, So, triangle about. Ano tawag dyan? Itong triangle na to dito. So ito pa yung hindi pa natanggal. So panigurado darating yung mga araw tatanggalin to, pero di ko sure maaaring hindi na rin siguro tatanggalin. Ano ba sa tingin nyo? Kasi parang hindi naman siya madadaanan sa pagkakaintindi ko base sa mga images, picture na ginagamit ng DPWH. Parang ito na yung approach galing sa may south part of Davao City, or sabihin natin downtown area, pinaka-poblasyon district ng Davao City, galing sa Jerome, Arcastillo, Agdao, district. So sa may coastal road papunta dito yung tulay, parang ito yung approach. Ayan, dito sila salubungan ng Davao Coastal Road tsaka itong Samal Island na to dito. So papunta ka ng Samal Island, galing kang downtown area of Davao or sa southern part of Davao City. So dito ka akyat ang iyong sasakyan, tapos ikot doon, tapos punta ka ng Samal. No need na sumakay ng barge. So mas mapapabilis yung ating biyahe dati na 3 oras na mag-aantay sa pila traffic dun sa may barge, ay pagka matapos sa tong tulay na to dito ay magiging 3 to 4 minutes na lang yung ating itatagal na magtawid sa
isla ng Samal Island na napakaganda pero napakamahal, no? Mahal yung ibig sabihin ng environmental fee. Kapag ikaw lang mag-isa, dalawa kayo, okay lang yun, 100 pesos. Pero kung ikaw yung magiging sponsor sa trip, tapos 20 ka tao, naku, patay ka doon. Anyway, ito yung tulay ha. Tapos yung kabila naman, approach naman dito galing doon sa kabila. Galing ka ng north part of Davao, like taga Sasaka, taga Panakan, Tibong Kulanang, Bunawan, Carmen, Panabo, Tagum City, Agusan, Butuan, Caraga Region, no? So pupunta ka ng Samal Island. Uy, marami akong makakilalang from Agusan, from Bukidnon. Talagang pupunta pa ng Davao City para makapunta ang Samal Island. So, di ba? So, ganyan kaganda ang Samal Island. Maging mga taga Luzon, meron silang Boracay naman na mas accessible. Meron naman silang Calaguas Island, meron silang Cebu, marami silang dagat na magagandang beach resort na pwedeng puntahan na mas accessible from Manila. Pero talagang nalaman ko sa mga nakahalubilo kong mga turistang mga Tagalog na yan na nga isa rin talaga sa pangarap nila yung Samal Island puntahan. So yun, bali pagaling kayo sa mga Caraga region area na yun, no, northern part of Davao. So dito ka dadaan mula dyan sa crane na yan. So dyan ang approach patawid sa kabilang isla. Tapos Ashuela Cove. So ang galing, no? Kung 61%, 63% nasa ganyang mga range yung progress, edi maganda, no? So that's such a good news. So ibig sabihin hindi napabayaan yung natin ang proyekto ni Tatay Digong na ito nga napaka-ambitious na proyekto na talagang akala talaga ng maraming tao ay imposible hanggang panaginip drawing na lang. Isipin mo ang blueprint nito back in the 1970 pa, 79 sa panahon pa ni Marcos Sr. Pero talagang nabigyan lang talaga ng pansin, binigyan na talaga ng katotohanan, parang come to life, no, na panaginip na dream ng mga taga Davao or mga taga Davao region. Si Digong lang, no. So siya lang yung nagbigay ng chance para sa atin na maka-experience ng maginhawang pagtawid sa Samal Island para maligo, lumanghap ng sariwang hangin at tumingin na napakagandang view. And sa kabilang banda naman, sa mga taga Samal Island naman, kahit paano hindi na kailangan pang mag-invite, no, or okay lang na walang Jollibee, walang McDonald's, walang mang inasal na magpo-put up ng business sa kanilang isla, no? Kasi meron ng tulay. So kung gusto lang mag-crave sila ng Jollibee, edi pwede silang tumawid na lang ng tulay, 4 minutes na lang, nasa lanang na sila, pwede silang kumain ng Jollibee dito. O walang Jollibee ha, seryoso. Island Garden City of Samal is a first class income municipality city, no? First income class city. Tapos meron silang siguro nasa mga 100 more or less, no, nasa 150,000 population na sila. Pero wala pa rin silang Jollibee. Bakit kaya, no? Wala silang Jollibee, walang McDonald's, walang mang inasal. Mababang kaligayahan, pero masasabi talaga natin na in some point isa yan siya sa proof na mataas ang purchasing power ng isang lugar kapag may mga ganyang mga businesses na nag-i-invest. Kasi meron kasi yung ginagawang feasibility study na kung ang dami ng tao pasok. So kumusta naman yung dami ng pera? So hindi pasok, possible, no? Kasi wala silang mga industrial plants. So ang tourism lang talaga mabubuhay nila doon. Siyempre ang malaking portion ng pera sa tourism napupunta napunta sa bulsa ng mga mayayaman lang din, no? Ang mamayari ng mga resort, pero tsaka gobyerno. Pero yung mga tao local nila, so ano ba ang trabaho? Pupunta pa ng Davao City para makapagtrabaho ng maayos, no? Para makapagtrabaho base sa kanilang profesyon. Pero sa Samal Island walang opportunity sa trabaho, kaya siguro mababa ang purchasing power. May mga nasabi din na kurakot daw yung mga previous administration ng Samal na plano pa lang mag-put up ng business ng mga fast food chain, for example, tatagain na, no? Pinipirahan na daw, parang hinihingi na ng malaking portion. So parang atras na lang. So yun lang. So dami ko ng mga sinabi na parang halos wala yatang kinalaman sa tulay, pero parang meron, no? Connected din naman siguro yun. Hindi naman tayo pupunta sa topic na yun kung walang kinalaman sa tulay. So that would be all. Thank you for watching. Progress, yes, meron. At this very moment wala pang natatrabaho, napakaaga pa, alas 5 pa lang. Oy, over naman. So that would be all. Thank you for watching. Comment down below, baka meron kayong pwedeng papuntahan sa akin na pwedeng i-update natin, no? Nang mapuntahan din natin, mapasyalan.